Hi everyone! Today is very exciting kasi na-meet ko kag makaka-collab ko for the very first time sa first vlog ko and local artist dito sa Masbate, which are Jill and Jumel, and we'll get to know more about the story of their song and kilalanan ta din sila. Yun! So, okay, game na ba kita? And by the way, welcome sa vlog. Kumusta yung feeling? It's a little bit overwhelming kasi it's our first time na ma-feature and to be called as local artist. Yeah, and I'm also happy and I really appreciate the opportunity na nanggaling sa'yo kasi we never expected na ganito yung mga opportunity na darating sa amin. Yes. Actually, I hope at least yung pag-feature na ganito is mas makatulong sa mas marami pang tao yung makarinig ng song nyo and then ma-inspire din sa story ng kung paano yung naging journey nyo to make the song. I'd like you to introduce yourself and kung taga saan kayo dito sa Masbate. So my name is Jumel Alvarez. I'm from Pangaranan, Balod, Masbate. And nandito ako ngayon sa city kasi I'm currently studying Bachelor of Science in Civil Engineering in Southern Bicol Colleges. Hi, I'm Jill Olivar Kapangpangan. I'm 32 years old. Taking a Bachelor of Arts in Psychology, 4th year na. And actually, I'm from Cebu, pero pinanganak ako sa Kawayan, Masbate. And I'm very proud to be Masbateño kasi ito yung lugar na I can say na nag-grow talaga ako. And when it comes to music, ito yung lugar na binigyan ako ng madaming opportunities in music. So yun, welcome to my vlog once again. So since nag-perform kayo sa Obra Masbateño 2025 with your song, Hulat, right? So doon na tayo magsimula. Ano ang kwento behind the song? Maybe Jill, you want to say first? Let's start sa pinaka-beginning talaga. So, I decided, kasi may opportunity sa Andam Circle and the One Project na songwriting workshop. So I decided na mag-join, baka sakaling makuha. Kasi gusto ko mag-grow in music talaga. Actually, di ko talaga siya ina-expect na makuha. Kasi madaming mga artists dito sa Masbate. Sino ba naman ako? Di kasi ako nag-expect. So, yun, nakuha nga. And then, I'm so happy talaga na nakuha din si Jo. I'm so, oh gosh. I'm so happy kasi kasi kami, we're in the same school, and we're also friends. So friends na talaga kayo. Nagkabalitaan lang na may ganap, na may workshop. So apply kita. Yeah. Kasi I said to myself na I will take every opportunity this year, no matter how small it is. Not small, actually. Even this interview. So, thank you so much sa time niyo both today. Yeah. Sino yung nakaisip nung title ng song? It's a funny story actually kasi before the recital where we should perform our song na compose, nahihirapan pa kaming dalawa kung anong de-decide namin na title ng song. Yung pa yung Kana, like, let's go, yan. So, we ended up with Hulat because ang buong story talaga ng song is about waiting and fulfilling the promise after the wait. Kasi balita ko naging challenge even yung pag-decide ng magiging genre. Yes. So, during the workshop, we were given 3 words na doon lang namin i-revolve yung kanta. So, ano yun? Mayong-payong, lalayo, tapos bangka. Yun. So, medyo difficult para sa akin yung tatlong yun i-associate kasi ang mayong-payong is sa mountain, yung bangka is sa dagat. So, it's very, diba, contradictory. Pero at the end of the day, nagawa namin ng paraan. Siguro, yun na din yung naging connection nila. Yung they are both means, lalayo means lalayo, diba? And then, bangka is mode of transportation. And then, yung mayong-payong is somewhere far away, yet it's not that far from us. So, talaga, so funny and challenging. At nag-enjoy talaga kami sa paggawa ng lyrics ng song namin. Kasi,
nakastart na kami sa konti yun. Tapos iba yung melody. Ibang melody. Para sa amin, kasi iba-iba kasi ang gusto namin eh. So, Yeah. Parang hindi namin mabibigay yung ano talagang gusto na we both agree sa melody na gusto namin. So, yun, nakastart kami and then sabi namin, baka parang hindi naman feel ang kanta. So, Joanne decide, sabi ko, Joanne, magawa ka ng sarili mong melody and lyrics. Ako din, para pag masuggest kami, so kung ano yung mas maganda pakinggan, yung mga yung lyrics. So, Yeah. And then we just combined our ideas na lang after that. Wow! Akala ko may namili na ako yung winner. And then, Joanne talaga ang nag-start sa pinaka-first. Sabi Yeah, ko, sa verse. parang maganda yun ah. Parang, Yeah. oo, talaga. Sabi ko, yun ah. So, start na yun. So, nagtuloy-tuloy. Yeah. Maganda ang kinalabasan. That's nice. I know some of or yung mga makakapanood nung video, pag nagawa na siya, hindi sila aware what's Mayong Payong. Ayun, could you describe the place to us kung ano man yung about sa Mayong Payong? What is that? So, Mayong Payong is pinakamagandang spot dito sa Masbate, which is pinakatoktok sa bundok. Yeah, it's And pag dun sa bundok na is malamig, maganda yung view kasi maraming mga bundok eh. Makita yung dagat. And then also makikita dun ang sunset. Yeah. Yun talaga. sunset is the best up there. So, Pinaka- yeah. It's a funny story din actually because during the recital, we performed our song in Mayong Payong. Hindi Yeah. namin alam yun. Hindi namin alam. It's very unexpected. Pag-post na sa Mayong Payong, wow, Joanne, ano ba to? I think it's meant to be. Oh, tas yun pa yung nasa lyrics nyo, no? Hala, ang sweet, ang cute. Actually, sa question ko dito, itatanong ko sana kung kanino idea na maisingit yun sa song. Pero na-mention nyo na ano pala siya, part siya ng 3 words, right? Ano yung pinaka naging favorite part nyo sa process ng song making? What I love sa process is yung lahat. Kasi sa simula pa lang hanggang sa natapos namin yung song, good talaga. And I really enjoy talaga working with Joanne. Yeah, same. Vice versa. I'm happy to hear that. Kasi yun pala yung, kumbaga, we can say na yung nag-compose ng tune is ikaw. Pagkabati ko, wow, Joanne. Sabi ko, yun na yun. Stop it. Next question ko is, ano yung pakiramdam na makapag-perform sa stage ng Obra Masbateño Festival at tingin nyo paano tinanggap ng audience yung performance? Sobrang overwhelming at the same time nakakaba. But what if, magkamali ako, ganyan. Tapos, ayun, nung nakita ko yung mga friends namin na nasa crowd, tapos, nung pag-akyat namin, ang daming tao, hindi kayo na-expect yun kasi sobrang late na ng gabi, baka konti na lang. And then, nawala na yung nervousness sa katawan ko. And then, I can see the people vibing. Pagbaba namin ng stage, yung mga fellow performers namin, tinatawag na kaming, uy, si Mayong Payong. Sabi ng mga friends ko, it's very good daw. Like, ang catchy ng song, they like the message of the song. And then, meron pa nga pinakanta sa akin yung chorus lang. Oh yeah, sabi nila, congratulations, bunso. Bunso. Kasi ako yung bunso sa amin. How about you, Gio? So, sa performance naman doon is may isang low-key supporting me. Yun naman, yung boyfriend ko, nandun sa gilid lang. Sa gilid. Nagbibig siya sa amin. So, after nag-congrats siya sa amin, Joanne. Mm-hmm. So, maganda. Sound practice namin, pumunta din siya Yes. sa social. Sa social. Nagbibig namin yung, may nag-support talaga sa amin. Feeling ko up until this point, na feel nyo pa rin yung kung ano ba yung pagkatapos ng performance na nakabuo na kayo ng song. Nung sa songwriting workshop, di ba doon yung ginawa yung song? Doon siya nag-start. Ano yung pinaka-tumatak na lesson from that workshop? All in all, it was all good talaga ang learnings na nakuha. And then one thing is, nagatatak talaga sa aking heart and mind is that you should go beyond or get out sa imong Comfort zone. comfort zone. Yes. But nandito ka sa isang box. So, you have to go out para ma-explore mo ang world sa music. Now, curious din ako, right now you're introducing yourself as Jill and Jomel, right?
Curious lang, naisip niyo ba magkaroon ng group name? We did, actually. She came up with the name. Ang name kasi namin is, nag-start sa letter J. J. So, naisip ko Melo Jays. So, Melo and Jays. Jays. Na. Yeah. Yun. Nice. Oo, di ba? Malay nyo, sa susunod, pag yun na yung introduction, yun na yung pangalan nyo. So, pag sinabing Melo Jays, ay, si Mayong pa yun. I know, maraming may inspire din. Pag may nakikita silang mga starting na naggumawa ng song, hopefully, ma-inspire sila sa story nyo. And, ayun pala, baka may mga message din kayo for them or for your family. You can look at this side of the camera. Hi sa mga nanonood dyan. If ever that you feel like wala ka lang patutunguhan sa buhay, just look up at the sky. No, I'm just kidding. If you're just like us, na aspiring artist or aspiring local artist, never give up. Kasi yung mga hard works na ginawa mo is babalik din yan sa'yo, and it will be much better than what you expected. And never say no to opportunities. Yes. Okay, Madam Jill. So, hi sa lahat. So, first of all talaga, I would like to thank talaga sa Dawani Project and Handom Circle for that opportunity. So, kung wala kayo, wala din kami ngayon. Hi. So, thank you so much. And sa mga aspiring artists dyan na nag-start pa lang magsulat, padayon. So, that's what I want to say, padayon lang. Kasi, hindi naman madali yung flow ng life natin. So, kung ano yung gusto natin, yung mga dreams natin, there will always be a right time na mag-bloom. Yes. Yeah. Alright, so congratulations sa inyong dalawa for making your first ever performance together, no? Yes. Sa Obra Masbatan nyo. And I'm sure this has ignited your dreams. I'm really sure. And I wish the both of you the best sa mga next performance, next stage, next song, kung saan pa kami possibly, so saan pa namin kayo makikita. Maybe as Jill and Jumel or Melo Jays or Mayong Payong. Ayun na, so yun na. So gusto namin marinig yung song nyo later. So yun, that was so much fun. I'm happy na nakausap ko kayo in person and madami akong nakukuhang bagong information aside sa mga pauna kong questions sa inyo. So thank you for sharing, and I'm pretty sure pag naging video na to, excited na din yung mga nanonood or curious sila, ano ba kasi yung kulat na song na yan? They want to hear it. So ayan na, hindi na namin papatagalin. We'll bring you to the song. Sa journey ng song. Okay? Have fun. See you! See you! See you! Hello everyone, my name is Jomel Alvarez, I am Jill Olivar Kapangpagan. and this is our song called Hulat. Di ko masabi, wala paagi. Kitang ngirit sa mata mo na mata. Damon ka, maripapa. Damon ka tuan basta upod kitang duha. Kilometro man ang distansya, marang imposible sa imuha. Bisan ako so pa an oran nasa upod kitang duha. Labot ng magabi hangpi piligon ka sa uro at daw. Damo kitang kapatuan mentras ikwa pa inubisan. Di kayo kuhaan imo, mabalik-balik pagharana para na sa imo. Di man sa ginapirit ko ikaw. Sige na, inday mo lang ako, makuha ko lang ka. Ka na pamaypayong la 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 malaatan. Ka na pamaypayong la 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 malaatan. Ka na malaag sa bukid o dagat, biyahe o na dili ka mabibig.
biyaan. Sa bangka o sa pagkasaka, lubos ang araw ang ito. Kilometro man ang lakado, bisan kapoy dili mo bisan magkusog pa ang uran, basta upod kitang duha labot kung magabihan pilion ka sa uro at lang damo kitang kakatuan mentras igwa pa ilaw bisan dugay makuha ang imo oo mabalik-balik pagarana para la sa imo di man sa ginapirit ko ikaw sige lain day maulat ako makuha ko la ikaw ka na pamayong payong la malaagta ka na pamayong payong la malaagta maubos man ang kwarta ko ko'y ginansyado kaysa imo lang sugan. Mahulan ako sa next move mo, pero sugat na nabatid mo na anak mo. Bisan magkusog pa ang uran kayo pud man kitang duha labot kun magabihan pilion ka sa uro adlaw mas damo kan kakatuan kay ikaw na ang ilaw hasta magdugay ang aton relasyon mabalik-balik pagarana agaman mo hapon bisan diin ka pa magkadto sige lain day upod ako kay ikaw na kagako na pamayong payong la malaagta ka na pamayong payong la malaagta ka na pamayong payong la malaagta. That is a lot by Jill and Jonah. Thank you so much. Ano muna? Eme. I am Jill, Lord Kapangpangan. I'm Jamel Alvarez. And we're everyone. Ano kung kuko? Sorry. It's okay. Minil cutter ka mo? Kit-kitan na lang. Kana malaa. Isko. Ako kasi may kodigo eh. Kaya impromptu talaga to eh. Ginansyado. Thank you so much. Yay! Congratulations!